yung clear lang kasi, di ba, nung story ko, na-mention na, yun nga, ang story ng mga OFW. So, Nel, may pwede ka, kasi direct na lang muna take. Na-maintain o parang tinanggal talaga siya, nasa sa kwento. Mga OFW. Yung kwento ng yung OFW pa rin sila. Mga OFW sila na uuwi ng baha. Ito kasi nag-retire na siya, OFW siyang nurse. Ay sinasalubong siya ng mga nag-retire ng OFW. Ito domestic helper. Ito ano mga Chef. Hindi, ano siya, chef. Chef na retired na. Okay? Si Gardo, stuntman na retired na rin. Mga retired na, pero naging OFW sila. OFW story pa rin ito ng mga taong nag-OFW at nagtrabaho sa abroad. Pero tinanggal na po din yung participation ng OWA. Anong pinanggal? Wala na doon sa kwento. Kasi before ng story ko, di ba na-mention pa yun? Andun pa rin yung story. So nandun pa rin, Nel, na kasama pa rin yan. Andun pa rin. Sinabi nga sa pelikula, pinagalitan yan si Remy, si Jim. Kasi ang dami, nagtayo ng sari-sari store. Walang bumibili dahil lahat, katabi niya lahat. Sari-sari store. Sa harapan niya, sari-sari store. Sabi nito, nako, bawal sa OWA yung ginagawa mo. Pero OWA pa rin. Pero, Nel, mag-ingat na lang kayo doon. Yun na nga, kasi nangyari. Hindi na masyado dinib sa akin ng OWA. Oo, hindi na. So, yun na lang. Yun na lang. Yung, katulad ng binanggit ni Direk, yung mga kwentong OFW, nandun pa rin. Pati yung ibang programa kung saan na... Programa ng OWA, nandun pa rin. Nandun pa rin. Pero kumusta ka na ngayon, Nel? After ito mga issue. Inalis ko na lang yung building. Ng OWA? Ng OWA. Okay. Hindi na kasi kailangan. Sige. Kaya inalis ko na lang talaga kasi hindi kailangan. Sinunod ko yun eh. Pero hindi kasi kailangan magpapabagal sa eksena. Oo. So Nel, kumusta ka na ngayon after itong mga ano? Ano lang pwede mo lang ma-share sa amin? Itong mga halos lahat naman may pinagdaanan ngayon. Parang ako nga yung pinakamaraming pinagdadaanan. At ang pinagdaanan din ng bansa natin, di ba? Pero, kumusta ka na ngayon? COVID. Nandun na yun. So, wala na ako masasabi masyado. Mandar na yun. I read ka na natin. But it's really very sad. Mabuti na lang may Jackson 5. Kahit pa paano. Ano ba yung ending nito, di ba? Yung ending nito, makikipagkasuhan ako. Tapang ko pa rin eh. Yung iba na lang, kwentuhan na lang tayo. Oo, ayan. Pero, yun nga, halos lahat naman tayo ng kwento kanina ni Direk Eric nga na story ng friendship, di ba? Oo. So, ano lang, kasi sabi naman nila, di ba yung mga showbiz friends, pero dito sa showbiz talaga, merong mga friends talaga na hindi lang masasabi ng showbiz yung relasyon natin sa ating mga friends. Lalo may pinagdadaanan kayo. Nandun yung mga friends mo na nakasalo ka agad sa mga pinagdadaanan natin lahat. Well, smallest act of kamustahan is means so much sa akin ngayon. No? Kasi wala namang may dadagdag pang tulong and I'm not expecting people naman na susumalo. As I've said, I'm coping. Kasi ibang pattern na yun, medyo mabigat. So, ang masaya na lang ako kasi natapos namin yung pelikula, the essential elements about OFWs intact. Wala namang mensaheng wala namang mensaheng in relation to what happened. So I hope that we made that very clear. Wala namang ganong hambang na ginawa yung production because of what happened. Ito alisin natin ito. Hindi, wala namang ganon. So not to bring any antagonistic
ideas or concept. Wala namang nangyari. Basta very intact, the good programs were all there, were all mentioned, and yung story ng OFWs is still there. Paano kaya ginawa natin itong maging masaya. Sana yun ang mas maalala. Direct, thank you Nel ha. Direct, yun nga, yung tanong ko rin kanina about mga showbiz friends. Meron din kayong, how do you treasure mga friends sa showbiz? At sino yung talagang napapanatili niyong ganun pa rin yung relasyon ninyo as friends ng mga taga-showbiz po? Mabibilang lang sa limang daliri ko ang totoo kong kaibigan. Merong sa showbiz, merong hindi. Pag Sa showbiz, po, mga sino? paibabaw kasi, paibabaw yung pangingipag-ibigan. Alam mo naman yun bilang tao, alam mo naman yun eh. Alam mo, mararamdaman mo yun. Alam mo namang walang ganong kalalim. Pero meron akong mga kaibigan sa showbiz na malalim. Malalim ang pagkakaibigan. At meron din akong mga kaibigan sa labas na malalim pagkakaibigan. Pag ikaw ay matagal na sa showbiz, mararamdaman mo naman kung sino ba itong matao ito, hindi mo ito malalim ng pagkakaibigan sa akin. Paibabaw lang. Malalaman mo naman yun eh. Napakatanga mo naman. Apat na tikada na ako dito, hindi ko pa alam kung sino ang totoo at sino hindi. Kaya nakikita mo at nakakahalubilo mo, dapat makihalubilo ka sa isang paraang hinihingi ng pagkakataon. Like, sa isang pagkakataon, hindi naman kailangan pagkakita ko sa iyo, naku, malalim na agad ang yung pagkaibigan ko. Hindi naman magkakaralan. Di ba? Wala akong tayo pinagsamahan. Kaya, alam mo na yon pag matagal ka nang nasa showbiz, alam mo na yun. Sino ang mas mababanggit, pwede mo lang mabanggit, na talagang kinoconsider mo, na taga-showbiz na gano'n nakalalim yung relasyon ninyo as friends? Ba't ba pinakikialaman mo? Ayoko. Okay. Oo. Baka friend din namin. Sabi na, ay oo, tama nga, friend namin. Ayoko malaman ninyo. Kasi isa yun sa mga sikreto ng buhay ko. Ay, sorry naman po. Ayoko naman pagkakita na. Nakialaman ko ng sikreto mo. Sorry, Direk. Sabi ko, ayoko. Sige, si Direk Eric, si Kais po. Kanina ka tulog ka Yes. Ano lang pwede mo na ma-share about show, about true friends sa show? Hindi kasi, like what Direk said, malalaman mo naman talaga kung ano talaga kaibigan mo eh. And masasabi ko na meron akong mga kaibigan sa show business na talagang maski hindi kami masyado nakikita dahil syempre iba-iba ng galaw ng buhay namin, iba-iba na din ang mga nakakatrabaho namin, pero yung mga iba nakakatrabaho pa rin. So me, I consider some of my showbiz friends my real friends. So like I said, yun yung mga tipong mga maski hindi kayo nag-uusap, pero pagka nakita kayo parang kahapon lang na ganun pa rin yung samahan, hindi siya mawawala. At alam mo na itong mga tao na to, maaasahan. Dahil may mga pinagdadaanan nandun sila. Oo. Chief? Nandun pa tayo sa showbiz friends. Oo. Yung mga totoong friends sa show. Konti-konti lang kasi hindi man ako masyadong maikot. Mabibilang lang sa daliri ko dito sa limang to. At meron din naman akong konting mga kaibigan na outside showbiz na sa sinabi nga ni Eric na kahit hindi kayo magkita, pag nagkita kayo parang kahapon lang. Gusto kong may kwento ko tungkol sa pelikula kasi sinuwerte ako kasi yung role ko dapat kay Lou Veloso eh. Nag-withdraw si Lou kasi nangampan niya. Nakuha ko yung role ni Lou. Yung role ko, napunta kay Cardo. Okay. Yun ang story niyan eh. Yun ang story niyan. Kaya, yun, ay kwento ko lang sa mga